what was the kung if you could name 3 things na classroom management na talagang kailangan ninyo ng una, parang yun na nga, clarify nung supervisor ng math na this is what you are expecting. Pero pagdating nyo dito, na-realize ninyo, wait, kailangan kong mag-adapt. Hindi kakayanan yung alam ko. Ano po yung kunyari, tatlong management? Okay. Na tips. Yeah, tips. So, unang-una, talaga, you have to put structure in your class. Kailangan yung structure, yung routine. Sa Pilipinas, medyo ng estudyante, pag sinabihan mo, magpa-follow naman. Nasala ka agad. Yeah, pag sinabihan mo na ganito, nagpa-follow ka agad, walang resistance ba? Pero dito, may resistance kasi, alam mo na, teenagers, they don't want structure. But as soon as you, mag-start, first day of school talaga, umpisahan mo na dun yung structure. And then be consistent every day. There has to be that structure. Kasi dun ka may control eh. Medyo na din yun. Tapos sila din mismo, yung mga bata na yun in high school, kulang pa sila sa executive function eh. So kailangan pa rin nila ng guidance, ganyan. And in fact, they would look for that structure. Kung minsan nga ako sa structure, tapos sabi, Miss, we're supposed to do this. Ganyan. Wow. Yes. Pag nasanay na sila. Kasi nasanay na sila. Diba? By nature, kailangan natin yan, especially at their age. Mag-ano ka talaga ng structure and be consistent. No matter what happens, may konting adjustments ganyan, but stick to the structure kahit kahit magte-testing naman tayo. Why are we still doing this? No, we still have to stick to the structure and then be consistent. Tapos so yun yung unang tip sa mga teachers. Kung nandito kayo or papunta pa lang kayo dito, ang kailangan nyo talagang kumbaga, first tier 1 na kailangan nyo i-secure is yung structure ng klase ninyo. Very important that the first 2 weeks ng school year, mas mabuti kung first 2 weeks ng school year kayo na-hire. There would be difference kung na-hire kayo at the middle of the school year. Medyo merong ibang challenge doon. Pero pag nagkataon na na-hire kayo at the beginning of the school year, timing yon, kung i-grab ang opportunity na yung first 2 weeks is making sure na alam ng mga estudyante, whether kindergarten yan or grade 4 yan or middle schooler or high school, like what Ate Noemi was saying, na nagke-crave ang mga bata ng structure. Paano ba tayo gagalaw dito sa classroom ni Miss? Paano kayo tinatawag ng mga estudyante ninyo po? Nung Mrs. Famador, ganyan, Mrs. Famador. Tapos kung minsan na lang, Miss, teacher. Pero nung matagal na ako sa East Boston, kasi nga nandun din ako sa East Boston for like 23 years. Naging na lang ako FAMI kasi there was a time na ng mga ang hirap naman ng Famador, ganyan. So, FAMI, somebody was just saying na, Miss Fami, kami can we go to Fami's room, ganyan. So nag-stick na lang din siya. Sabi ko, okay na rin yung Fami. Kung alin din yung comfort level kasi syempre iba-iba yung last name natin. Ako ang last name ko hindi Barnhart. Yan yung yan yung married name ko. Yung maiden name ko is Sereno. So it's very hard to pronounce. Mahirapan sila mahaba pa naman ng Famador. Opo. Sabi ko, sounds like Fundador. Tapos nag-ako, mali. Teka lang. Pala yun. Inumin ito. Bawal. dapat hindi. So yun, nag-stick na rin yung Fami. So I was known as
FAMI dun sa East Boston. Sa East Boston. Okay po. East Boston. So, yun yung unang tips. balik tayo dun, Structuring yung structure. Structuring yung classroom. Marami naman silang sources of kung anong magandang structure, di ba? Pero you have to make it your own na komportable ka at saka doable. Yung ma-execute mo talaga yung structure na yun. Tsaka depende rin sa environment ng school ninyo, because there are like rules from the school, so ibagay mo rin doon na modify mo kung ano para ka rin kung ano yung overall ng school, climate and culture ng school. This is our school, ito ang image natin, itong natin, so mo rin, ibagay mo rin doon yung structure mo. Hindi ka naman masyadong pag medyo lax na yung kakaiba. Huwag ka naman masyadong Hitler doon na di sila magrereklamo sila. So ibagay mo din kung ano yung overall yung atmosphere ng so side tip culture side tip sa mga teachers, kailangan na titingnan natin yung kumbaga context kung saan yung lugar. Correct. Oo, kasi magkakaiba-iba ang kultura sa bawat state. Ate Noemi is on the east side of the United States. Tapos Boston, East Boston. So ang ibig sabihin, city life pa rin. Yeah, city, inner city. So depende nga sa what's this? Kahit nga within Boston Public Schools, iba-iba pa rin Iba-iba pa rin. Kasi I had a chance of like going to the other schools. Sabi ko, iba din ang nila dito. Opo, iba rin. Kasi East Boston is like 80% Latino. And then the rest, iba-iba. May black, may white, may So, iba din ang niya. Iba din ang culture niya. I-compare mo sa ibang Boston Public School. So mga teachers, gagamitin natin yung wisdom natin to observe. Kasi mabilis naman ang mga Pilipino to observe ano ba yung nangyayari. Madali tayong madali tayo. I-observe yung paano yung mga co-teachers mo. Wag namang kumbaga, wag namang sobrang galing-galing mo na mamaya ikaw. Correct. Hindi maganda na So isang tip ko din yan na sa classroom pa pala tayo, yung sa management pa pala tayo. Okay lang po. yung structure, later on, I will talk about yung colleagues, ganyan. Tapos yung know how to utilize your space. Kasi iba-iba ang classroom Kung anong space na available sa'yo. Huwag ka namang demanding na kailangan ko ng ganito. You have to make do with whatever you have. Tapos, utilize the space. Tapos, hindi ka kailangan gumastos. Basta, ang importante lang, the students know where to get the things, where they gonna get the books, where they gonna return the books, where they gonna get the pens, whatever. Basta, parang anuhin mo na yung space na yun, they know where things are. Para siyang bahay. Parang bahay. Dito yung tray ng mga worksheets. Tapos ito yung tray ng mga homework nyo, yung parang in-out sa office. Ito yung in at saka ito yung out. Opo. So tapos kung anong, let's say, worksheets for the day, dun kayo kukuha, ganyan. Tapos kung nag-absent kayo kahapon, meron din diyang mga depende sa day, naka-folder, ganyan. Bumili pa ako ng yung malaki ng my day. Kasi yung dami. I was absent Monday or I was absent Tuesday. Can I get the worksheet? So, inaano ko na lang, get it from there. Kasi nakakaloka talaga pag marami na sila na nanghihingi ng ganyan. What did I miss? Tapos, nung nag-online na, mas madali kasi sasabihin mo na lang, go to Google Classroom. Nasa folder na. Nandun na lahat. But still, it helps dun yung physical, Tapos, ito yung in. So, dito nyo yung mga homework nyo. Don't put it in the out because I won't see it. Diba? Tapos,
Yung out, o dun yung kukunin yung mga test or worksheets na na-correct ko na, ganyan. Tapos, dun yung nakukunin yun. So, tip number 2, kailangan yung making sure that you utilize your space. Utilize the space. Kung ano yung na-assign sa inyong space, you don't need to, make reklamo. Ilipat niyo po ako, hindi po ito masyadong malaki. Pwede ka namang mag-make halimbawa nung na-assign ako sa room na kulang yung board talaga kahit may mga whiteboard ang liit kasi merong wall na hindi ko siya magamit, kung minsan bumibili kasi ako nung parang white na i-stick mo lang dyan, post-it na tapos yun na pwede ka na magsulat doon, parang magiging whiteboard na rin siya, parang post-it. Wala talaga itong wall na to. So, naghanap ako. I went around the building. Sabi ko, meron ba kayo mga extra dyan na kasi may mga board din na may wheels, di ba? Sabi ko, hanap-hanap ako. Are you still using this? Can I? Ganyan. Can I use it for this semester or for this? But just in case you need it back, I can give it back to you. I just need some writing space for my students. Yeah, be resourceful. Discarding Pinoy. Dapat madiskarte ka rin, ganyan. Mag-ano ka lang dun. Tapos, halimbawa, merong sa'yo, may manghingi or whatever, and then tingnan mo rin, meron pa akong pwedeng mahingi rin dito, ganyan. Kasi kung ganyan lang yan bigayan lang. Kasi kung minsan nga, I ran out of whiteboard markers, ganyan. So, mag-borrow dun sa kabila. Marami namang mag-borrow sa akin. So, kung minsan depende, like what you mentioned, iba-iba yung kultura. Merong iba, lalo sa high school ka, yung department chair ninyo, meron silang budget for resources. So, get to know kung saan yung manggagaling yung mga materials kasi kung hindi mo alam yon, wala kang bagay. In that connection, kasi kami sa building namin, hindi unlimited yung papel binibigyan lang kami per quarter, 3 ream lang. Sabi ko, Diyos ko, kailangan ko pa, bumibili pa ako sa Staples, ganyan, ano ba to? Tapos yung neighbor ko na English teacher, minsan nangingi ako sa kanya. Sabi ko, dami mo namang papel, you have a lot here. And then sabi niya, don't worry, because books naman sa kanya, hindi naman daw siya nag-aano palagi ng mga, depende rin sa teacher, pero siya, ang dami niya, sabi ko, you have a lot here. Tapos sabi niya, don't worry, I'll give you some, kasi kinukuha niya talaga yung 3 reams. Yung yung supply niya. Pero ini-imbak niya lang doon, tapos niya, since mabait naman daw ako, yun, binibigyan niya ako. Diba? Maganda ka. Kailangan mabait tayo sa lahat. Kailangan mabait ka rin. Ako, kinakaibigan ko rin ng mga maintenance kasi hindi nyo ba alam na kapag kaibigan yung mga maintenance, bibigyan kayo ng mga hindi na ito ginagamit, nasa storage na to. Pwede mo tong magamit kapag ka nagkwento ka lang na, hey, I'm needing this. Tapos, pagka mabait ka sa mga maintenance, mga ganun, bibigyan ka. So, ang kindness nagre-ripple effect. Ang kindness, correct. Babalik sa'yo. Babalik sa'yo. Yun talaga ang babalik yan sa'yo. Yung don't count na lang kung anong maitulong mo kasi babalik din yan. Yes. Everything will come back talaga. So, yun, yung expectations natin sa first 2 weeks, yung making use of your space, kailangan isipin natin kung paano i-design yung space natin. Ay yung pangatlong tips natin sa mga teachers. Ang pangatlo, which is very important, you have to know your students. So, as soon as possible, you have to get to know them, not just their names. Importante din yung names. Not just their names, pero yung kung ano sila, ganyan. They don't need to talk to you, but just by observing, kasi o di kaya makikinig ka lang sa mga kwento-kwento, ganyan.
kailangan mo yun para maano mo yung pag-enforce ng mga rules, ganyan. Kasi careful ka rin kasi may mga iba na like halimbawa meron ka estudyante na may ankle bracelet dyan, so careful ka din dyan. Yung mga ganun ba, like you have to know them, not only their names. Yung background, not just their names. So be mindful of kahit konting salita lang or kwentuhan nila, makikinig ka lang, ganito pala ito, ganyan. So parang ang goal mo dyan is to get to know the student para alam mo kung paano, how to handle in situations na halimbawa may nag-act out or ganyan. And then in that connection, yung pag-handle mo sa so you have to have as much as possible yung knowledge, basahin mo yung mga background, family, ganyan. Kasi makikita mo naman sa file nila isa-isa. So, take the time to really get to know. Kasi ngayon online na, mababasa mo talaga yung yung roster mo. Lalo na ngayon online, nakikita mo na lahat. Halimbawa may estudyante bagong dating lang, bait-bait ganyan. Tapos nung tiningnan ko sa history, Diyos ko, meron pala itong nakaaway dun sa ibang school, kaya pala nilipat. So, aware na ako. Yung mga ganyan ba? Yeah. Alam mo na kung paano makikipag-usap kasi meron ka ng konting background sa isip mo. So, kumbaga, alam mo kung paano gagamayin yung relationship. Yung careful ka na hindi ma-trigger, halimbawa. And in any relationship naman, Ate Noemi, di ba? Kapag ka, alam mo yung mga very simple details ng ibang tao, you know that they are concerned about you. Diba? Correct. So kahit sa mga estudyante, kung kahit na alam mo, nabanggit lang nila on the side sa playground, kunyari na paborito nila, meron silang aso, tapos yung pangalan ng aso nila, naku, kapag ka nag-leave ka ng note, tapos naandun yung pangalan ng aso, talagang parang, teka lang, nakikinig pala siya. At saka yung mga likes nila, like halimbawa, they're listening to this music, then nagpi-play ako, yung bago sila dumadating, mga K-pop, mga ganyan. Tapos yung mga bachata naman, dun sa mga Latino, ganyan. Gusto nila, pagpasok nila, pag ganyan-ganyan na sila. Sayo-sayo pa ng bachata. Tapos may guusap sila, yung, BTS. Sabi ko, I have some magazine, ganyan. Pag downtime nila, edi sila dun sa mga idol. So you just have to get to know them. Mas madali silang madisiplina kasi okay pala to si Fami, ganyan. She knows about what we like or what we don't like. Parang ganun. Etong tatlong classroom management ba to? Were you able to apply it on the first 3 years o nahirapan ko yun sa first 3 years tapos na-discover nyo na lang siya over time? Ang struggle ko lang talaga yung first year. Yung first year lang. Tapos, nung na nila, maiyak-iyak na talaga ako na, can you just let me teach? Kasi may mga, sila, yung mga kwentuhan, ganyan. Tapos, sinasabi nila sa akin na, it's not you, Miss Famador, it's not you, it's just us. Like, may mga issues daw sila. Tapos sabi ko, like, we can talk about those issues later on, but I have to teach, so you have to let me teach. Parang ganun. So, yun ang inaano ko sa kanila na, okay, we'll have some fun later on. We'll have some fun, but let me teach first because I'm paid to teach you something. Tapos, ganyan daw sa, you said we're gonna have fun after you. Okay, let's finish this fast so we can, may parang give and take. Okay, let's finish this fast. Once you're done with your worksheet, ganyan. Once you're done with the task that that I assigned to you, then we can have some fun. Yung iba, yung fun nila, ganito lang Can we draw on the board? Okay, just draw on the board. Yung iba naman, yung unstructured lang na time. Yeah, yung hindi na structured. Kasi nga tapos na sila Tapos na sila sa trabaho nila. Yung parang, exit ticket. Once you're done with the exit ticket, then you can draw. Kung
minsan ganyan lang eh. Gusto lang nilang mag-draw. Sabi ko, as long as it's not inappropriate, you can draw. Kung minsan pag kinabukasan, why did you erase? I have to use the board because I have a Kailangan class. ko na yung board. Yeah, you can draw again. Tapos, can we have this board where we can just, yung drawings lang daw nila? Oo, yung parang free wall. Parang free wall. Kasi, mga bata pa gusto nila yung, oh, so nice, ganyan-ganyan. Gusto pa nila ng mga praises ba na. Magaganda din naman ang nila. Drawings nila. So, isang 1 year lang kayong medyo nahirapan talaga, nag-struggle, pero over time, nagamay nyo na kung paano mag-build ng relationship sa kanila, kung paano makuha yung loob nila for them to be able to, respect you as a teacher. It helps din kasi na yung kasi yung mga estudyante nagtatanong yan paano yung klase ni Famador, ganyan. Oh, I'm gonna have her next year, ganyan. Oh, be careful. Usap-usap sila. Yung word of mouth word of mouth. Oh, she's nice, blah, blah, blah. So, at least 1-2 years, ganyan, mai-establish mo na yung identity mo dun na, ito si Mrs. Famador, mabait siya, stricta siya, pero ganyan. You just have to do your work, ganyan. So, So you build your own credibility, tapos it takes time, but then everyone will talk about it if you do good work talaga. Correct, yeah. In fact, yung naano ko talaga na, di ba may question ka rin dito na how did you begin to feel na you truly belong here? Yes. Opo. Naano ko yan nung 4 years in East Boston Public Schools, East Boston. Isa din yun na hindi ako lipat-lipat ng school kasi gusto ko na meron akong kumbaga yung iba kasi mas maganda dun Lipat sila. Yeah, I had opportunities to may mga vacancies sa exam schools. Sa Boston kasi may exam schools like 3 exam schools, Boston Latin School, Boston Latin Academy. Mas madali magturo sa exam schools kasi nga selected sila. Selected sila at saka gusto nila talaga pumasa. Gusto nila A kasi parang yun, paputang Harvard at MIT ka dyan Opo. If you are in the exam schools. So, kung talaga, sabi nung husband ko, may vacancy dun sa may nitang mga teacher dun sa Pero sa isip-isip ko, okay, mas madali na But when I go there, I have to prove myself again. Para bang, you have to set the rules every time na lumipat ka. Yeah. I have to prove myself again. I have to show them. Whereas dito sa East Boston, kilala na nila ako. Mga cousins nila, I had Mrs. Famador, ganyan. Tapos, meron pang time na naging estudyante ko yung anak ng estudyante ko. Yung ganun na. Generation na. Generation na. Tapos, yung mga anak nung principal, dalawang anak niya. Hindi, 3 talaga. Anak niya. Kumaan sa inyo lahat. Kaya, parang, I don't need to prove anything to him anymore. Kasi mga anak niya, nagkukwento naman yun sa kanya Posible na mga hindi nagkukwento. So, parang yun, I don't wanna lose that. I don't wanna go to a new place na mag-try na naman ako na to prove myself. So it is very important to you to set root where you started because it's too difficult to keep on moving around and then, prove your new identity again. And then, it's you believe na ang pagtuturo hindi lang expertise pero build ng relationship with other people. Correct. And with you, it's like one whole family generation na yun. Yun ang personal ko but maybe yung mga younger syempre gusto na doon ako kasi elite school yun ganyan ako parang 40 years old na ako pagdating dito, so medyo na rin yung ako sa sarili ko ba na like I'm nothing to prove to myself anymore. Parang ang ko na lang na dito sa building, dito sa Eastie family na they know
kung ano maiko-contribute ko. Ako po, ganyan. So naka-contribute din yung yung maturity ninyo pagdating dito. Correct. Opo. You were Some in the factor Philippines for din 2 yun. decades. So pagdating dito, hindi na parang I know where I am and I know where I wanted to plant myself. Kasi nga yung iba, nandyan ka na sa Boston, but hindi ka pa mag-doctoral dun sa Harvard or kung Opo. in the first place, magastos yan. Tapos second, Malaking pera. malaking pera. Kahit pa magbigay ng halimbawa, konting tulong. Stipend or stipend. salary increase, hindi pa rin. Hindi pa rin. Para sa akin, hindi practical. Tapos yung mga anak ko, nasa high school age, sabi ko, ayoko naman na uuwi ako na tulog na sila, tapos aalis ako na tulog pa sila. So I wanna be there. I wanna be there for them. Opo. Math teacher po talaga kayo. So you equated everything already. Maganda nga. Sabi ko, maganda nga. May diploma ako. Harvard University. Pero, hindi naman, yung return of investment. ano yung plus at saka minus? Ano? If it is very important to you to go to a school, go for it. Pero if it is not going to add any value, especially sa stage ninyo that time, you have children and you needed to support them. Yeah. Kung younger ka pa, and then you can fly anywhere. Opo. So timing din talaga yan, like yung timing ng pagpunta dito. So as we close, ate, what should immigrant teachers never forget about themselves kapag nag-migrate sila dito? Importante na don't lose your identity. Kasi yung iba, pagbalik sa Pilipinas, mga accent na dyan. I mean, there's nothing wrong, no? Kasi para makarelate ka rin sa estudyante mo, ganyan. Pero, what I'm saying is, Pinoy tayo, anywhere na ilagay tayo ni Lord kung saan tayo lalagay. We just have to be, don't lose your identity. Don't lose your identity kasi ikaw yun kasama yun sa personality mo. Tapos marami realize na marami kang mai-contribute, marami kang sa kanila, mai-share sa kanila na yung wisdom mo. Yung values mo, yung ways of you were brought. Very important yung values talaga kasi kahit hindi ka mag-sermon, but if they see you and then na-observe nila na importante talaga sa iyo yung honesty, importante talaga sa iyo yung consistency, yung quality of work. Kasi ganyan sila kung minsan nababasa mo naman, you can read it, like why do you ask me to like rewrite it? Sabi ko, no, I can't read it. You have to write it well. Pangit na yung mga sulat nila. This is a math class. Why are you asking me to write the correct spelling? Sabi ko, it's important that you write it with the correct spelling. But you understand it already. Sabi ko, I know, but then I don't want you writing it down like that. And they would say like, who's your math teacher? Does not teach you how to spell this correctly. So you brought your own values from the Philippines of accuracy. Yes, importante yun kasi tayong mga Pinoy at saka sa atin yung hindi kinikwenta yung, I mean, you have to have limits too. Like halimbawa, go out of our way na 3 o'clock, dapat alis na. Sila kahit nagsasalita pa yung principal tumatayo na yan, lumalabas na yan. Time na. Hindi mo na kami binabayaran. I mean, they might have the reasons to. Pero, I mean, as Filipinos, may respeto tayo sa authority So don't forget that. Don't forget that, yung respect for authority, tapos go an extra mile. Kahit wala nang bayad yan. Although dito sila, talagang binabayaran ka nila kasi nga, parang kultura na nila Parte ng 1 hour, dapat bayaran ka na nila dyan. But if you, sa atin naman, kung you can go the extra mile. And as what you said earlier, babalik din naman yan yung good karma, babalik din yan sa'yo. Yes. Kung anong tinanim mo,
yun din yung aanihin Yun na mo. nga, So, oo. So, kahit na wag kang kwenta na to the cents to the to hour. the cent. Oo. Mm. Oo. Hindi, tsaka, sabi nga nila, you buy pizza to your students? Sabi ko, yeah, because they stay after school for me, for this competition. Kasi, inaano ko sila to compete with other schools. Kasi dun mo ma-develop yung nila, yung confidence nila eh. Sabi, walang budget ng school. So, binibilhan ko ng pizza. Kung walang budget, yung Filipino generosity natin. Yung generosity natin. Oo, na ganyan. huwag kalimutan yun. Kasi, Huwag kalimutan yun. doon Oo, nila tsaka, nakikita na, Filipino talaga siya. yeah, may Skyflakes ako palagi, may box ako ng Skyflakes Talaga po? palagi. Kasi nga, nagugutom din ako. Hindi ko Oo. 30 minutes lang yung lunch. At paano pupunta ka pa dun sa cafeteria? Kung minsan nagbabaon ako, kung minsan naman wala ka talagang time to eat the food na nadala mo. So, kasi nagpe-prepare ka na for the next class. So, Skyflakes na inaano ko ganyan. O di kaya sa umaga, Skyflakes. Alam na ng mga estudyante kung nasan yung Skyflakes ko. Kung minsan nga, Alam niyo. tinatago ko na sa where's the crackers? Where's the I'm hiding it from you because I don't Hello mo, please. Give me Baka magutom ako. Give me one more. Tapos, binibigyan ko rin nakakatuwa. naman. Kasi, ibang natin ng Pinoy. Iba talaga tayo eh. Gusto natin, pag may pupunta sa bahay natin, di ba pinapakain natin? Oo, lagi na pinapakain. Yun yung Kahit na hindi ko kain pa, at least nag-offer tayo na kain ka muna, inom ka muna, anong gusto, ganyan. In that line, so what from Filipino education do you carry with you? Ano yung parang gusto natin na i-share na huwag kalimutan yung identity natin as Filipino, pero ano yung Filipino immigrant teacher that you carry with you with pride na Filipino teacher ako, eto ang gusto kong makita ninyo. Do we really care for our students? Ganun ba? Opo, lahat tayo. Yun nga daw kahit na mga nurses, yun yung sabi nila, parang mga nurses din kayo. You're very warm. Yeah, kasi ibang may extra touch kasi tayo may extra Yes. touch. Kasi iba yung may expert in teaching blah blah blah. May iba ang touch natin talaga. Ewan ko, I can't really describe it. You could feel it. Yeah, you can feel it kasi naano ko pa yan yung lola ko teacher, nakikita ko sa kanya yun tapos yung mama ko teacher, aunties, uncles, teacher. Iba parang hindi talaga, aside from hindi natin kinikwenta kung anong mga ginagawa natin sa estudyante, nandun yung extra touch na they can feel and the students can feel that you really care for them. That teaching is not a profession for us. It's a passion. It's a passion. It's a calling. Yeah. Yeah, hindi mo ma-quantify, hindi mo but they can feel it. Trust me, they can feel it. So, kung ano yung mga natutunan natin from our teachers, yung mga passionate teachers, may mga teachers din naman tayo na hindi masyadong Opo. we have to accept that. Hindi naman lahat talaga, but for sure, from grade 1 hanggang college natin, pagtapos dun sa Pilipinas, we had teachers na talagang passionate. Nakikita mo dun yung pagka-Filipino na teacher. So, yun ang unconsciously naaano mo yun, i-internalize mo yun Parang yung parents din natin, unconsciously, nakukopya din natin yung It's passed style. around. Yeah, nakukopya natin yung style nila in terms of parenting. Di ba? So, yung mga teachers natin na good teachers na talagang malaking impact sa atin, nakukopya din natin yan even if you're not consciously saying na, kukopyahin ko si Miss ganyan-ganyan. Naaano mo yun lumalabas dun sa trabaho mo. So, just keep that because they will see that from you na yun nga sabi mo yung ibang klase ang nurses na na Pinoy
At saka ibang klase din ng Mga teachers. Filipino teachers. Yeah, ibang klase din. Yeah. Ibang klase tayo. We're a class of our own. To close, Ate Noni. So, what do you hope the next generation of immigrant teachers experience differently dito sa United States? Yeah. So, I hope na yung processing, kasi yung processing, aside from yung adjustments, ganyan, which is normal, kahit saan ka man pumunta, when you go to a different country, different culture. Pero sana yung processing ng papers, ganyan, mas madali, but it depende rin sa government policies, no? Depende. Kasi yun ang personally, yun talaga ang large cause of anxiety. For me, personally, nung nagpa-process ng papers, di wala akong kasiguruhan, ganyan ka, paano kaya to? Kailan kaya ma-approve yung green card ko? Sabi ng husband ko, kailan ba ma-approve yan? Follow up na kasi hindi kami makapagtrabaho. Yung anak ko, nakakuha siya ng scholarship after ng high school, pero wala pa kaming green card. Tapos sinabi, no, you can't enjoy this yet because you don't have a green card. Parang ganun yung, ko lang, I just hope na medyo. So your hope is more on systemic policy related na you're hoping for the next generation of Filipino teachers na iba na yung maging system process ng pagpaprocess ng paper. Kasi grabe ang anxiety mo pag wala pa. Opo. Grabe. And it ripple effect din sa classroom kapag ka sobrang anxious ka. Minsan magkakaroon ka pa ng mga health problems. Pag high blood ka pa. Mag-control. Pag hindi ka marunong mag-control, ako nun, pre-menopausal na ako. Perimenopausal na po kayo. Perimenopausal na ako nung time na yun. Tapos, kailan ba yung green card na yan? Tapos, lalo na ngayon yung mga J1. Siyempre, may kahirapan na rin silang mag-transition to H1B, yung working, may kahirapan na rin. They really have to go back to the Philippines. They really have to go back. Kaya, hopefully, yung sistema, mas favorable kasi nga, yun na nga. Para hindi iwas sa anxiety. Iwas na rin sa heart attack. Iwas sa heart attack. But if hindi pa rin favorable, ihanda nyo na lang yung mga puso nyo talaga na you know how to handle all the stress. So in case na hindi pa siya in the near future na hindi ganun pa din ang hindi ganun kadali. Kabilis ang pag-transition from one visa to the other na ma-maintain yung pagstay. Be very ready kung ano yung plan B, plan C, or correct. however plans would that be. Yeah. Ask around kasi marami ng, for sure, meron kang matanong na dumaan kung ano yung pinagdaanan mo. Ganyan. It helped. Kami, nagtanong-tanong din kami. Tanong-tanong lang. Ang mga Pilipino very generous sa pagbigay ng mga information. Ang maganda, over time from 2000 hanggang ngayon, 2026 na, you have how many decades of teachers na pumunta na dito, and they all go through almost the same process from moving from one visa to the other. So at least ngayon may internet na din, may YouTube na din to look at videos kung ano yung napagdaanan nila. There are a lot of they call themselves content creators na nagbibigay ng mga free information. Grab that, ask nicely din kasi I observe nung tinitingnan ko sa Facebook, merong mga Facebook pages, kapag ka nagtatanong, parang may utang pa yung content creator. Kawawa naman, diba? Be nice. Be polite sa mga nagbibigay ng mga free information kasi kumbaga
free time nila yon. Mahirap ang oras dito sa States. Sobrang scheduled lahat ng araw mo. Yung pag-juggle mo ng lahat ng mga bagay-bagay. Yeah. Ate Noemi, our conversation is so fruitful. Maraming salamat po sa pagbigay ninyo ng wisdom ninyo, pag-share ninyo ng wisdom ninyo. Sana sa kung sino mang nanonood ng conversation namin ngayon, mapagpulutan po ninyo ng aral itong usapan namin, itong kwentuhan namin. Marami pa po akong hahanapin ng mga teacher na talagang veterano na dito sa US. Marami silang pinagdaanan, at yung mga pinagdaanan nila, alam nila kung paano magamay ang sistema sa bawat ibang lugar ng United States. So hang in there. Maraming mga Pilipinong tutulong sa inyo. Make them proud of Filipino teachers na patuloy na pumupunta dito, patuloy na nagtuturo sa iba't ibang classroom. And today, we would like to thank everyone sa mga nanood, at sana sa muli kita ulit tayo, kwentuhan ulit tayo. May last word lang ako. Opo. Oo. Yeah, have a network. Yung networking, have like a lot of connections, ganyan, kasi yun ang parang support group mo, and then don't be afraid to ask around. Ask lang talaga. Thank you for your last word, Ate Noemi. Yan. You're welcome. Sana makatulong. Opo, definitely. Sana kung sino man nanonood, it would help you adapt to the new land, and hopefully hindi lang yung Pilipinas ang maging proud sa atin. Adapt and thrive. Sorry. Opo, adapt and thrive. Talagang yun ang kailangan nating panghawakan. Hindi lang nag-a-adapt, kundi you are thriving in anywhere you are at. Kung anumang subject ang tinuturo mo, anong level man ang tinuturo mo, and you will definitely enjoy. Tingnan nyo sa Ate Noemi, kahit na nag-retire na, balik pa din. Turo pa din talaga. Sige. Iba ang feeling ng nagtuturo. Masarap, kahit na mahirap. Correct. Maraming salamat po. You're welcome. So I'm coming home.